Magandang araw mga kaibigan. Ito, naglabas na ng pahayag ang palasyo. Anong reaksyon ng Pangulo o ang palasyo tungkol sa naisampang impeachment complaint laban kay VP Sara kahapon. Ito sa GMA News na post 38 minutes ago. So bago lang look, sabi nila, Malacanang on the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. The President's earlier statement on the matter is unambiguous. Ano yung unambiguous? Very clear. Walang pag-aalinlangan. Very firm. Walang kaduda-duda. Ganun ba ang unambiguous? Mahirap pang intindihin eh. Kailangan mo pang i-google. So ito, December 3, 2024. Ito yung statement, the whole statement. The impeachment complaint filed in the House of Representatives by several private citizens is clearly the complainant's independent initiative, and its endorsement the prerogative of any member of the House of Representatives. The office of the President has nothing to do with it. Doon tayo mag-discuss mamaya. Talaga ba? Nothing to do with it? The President's earlier statement on the matter is unambiguous. Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Okay, the little President. So, nagsalita ang Pangulo. Wala kaming kinalaman dyan. Very clear yung stand ng Pangulo na ayaw niyang matuloy ang impeachment dahil it's a waste of time, hindi makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Kaya lang, sorry. Sorry. Kasi, hindi, ang Office of the President, di naman niya pwedeng pigilan yung mga individual complainants. We have nothing to do with it. Tapos, any member of the House of Representatives can endorse. We cannot do anything about it. Basta, klaro, na ang gusto ng presidente, hindi matuloy ang impeachment. Ganon ang palabasin nila. Okay, klaro na kung klaro. Na ayaw ng presidente yung impeachment. Ang tanong, taong bayan, naniniwala ba sa sinseridad ng presidente na ayaw niyang matuloy ang impeachment? Yun ang tanong. Nung una, paniwalang-paniwala ako. Pumapalakpak ako, natuwa ko nung una. Ngayon, analyzing the situation, parang langanin na. Parang script, parang drama. Ano sa tingin nyo? So, sorry, yung mga naunang vlog ko na pinupuri ko ang Pangulo dahil gusto niya talaga ng pagkakaisa, gusto niya na matigil ang kaguluhan sa politika, kaya nagsabi siya ng ganon. Ngayon, naghalo na yung aking, kasi parang script Okay, pati ang mga dilawan ngayon, mga dilawan ngayon, sumusuporta naman sa mga Marcos. Ito, may interview ang ANC kay Professor Ronald Llamas, political advisor ni Pinoy administration. Sabi niya, parang pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Alanganin. Pakinggan natin si Professor Ronald Llamas. Pangramdam mo, Alvin, Mas malalim sa'yo, ikaw na magkwento, mas may credibility. Paano yan? Paano? Well, pwede naman natin take at face value yung sinabi ng presidente na ayaw niya ng impeachment at sinasabihan niya yung kanyang mga kaalyado sa Kongreso na huwag nang ituloy yan dahil mas marami pang problema ang bayan. No? Pero pwede rin natin tignan na yung isang kamay niya ay habang dumidistansya dito sa impeachment dahil baka ayaw naman niyang makita na yung presidente pinapa-impeach yung kanyang vice president. Baka magkaroon ng adverse effect, hindi lang dito sa loob ng bansa, kundi pati sa abroad. No? Kaya posible na dumidistansya siya
dito. Kaya nga sabi ko, pwede natin i-take at face value yung kanyang sinabi. Pwede rin na habang tumidistansya siya, ay yung iba niyang mga kasama ay ang tingin, may blessing naman sila para ituloy. Pero siyempre, mapapatunayan yan kung matutuloy ba talaga yung impeachment. Halimbawa, this month. Okay, so nung in-interview ito, umaga, pagkahapon natuloy na. Kailang ang hearing ni Professor Llamas, hearing niya ipapile na at nagkatotoo na. Kaka-Disyembre lang. Huwag niyong kalimutan na impeach si Corona December 12. Ibig sabihin ay posible pa naman kahit kulang sa oras. Or hindi kaya, Ronald, nakikita natin, or hindi makikita kaya, natin, Alvin, this week, kung yung sinasabi ko na baka yung isang kamay niya, na habang umaatras, yung isang kamay naman niya ay nagbigay ng bendisyon. Halimbawa, today, malamang may mga magpa-file ng impeachment eh. Balita ko lang, batay ito sa aking bubuit na bumubulong sa akin, no? Mukhang may magpa-file ng impeachment today. Baka hindi lang isa, baka dalawa pa yung mag-file ng impeachment, no? At kung may Okay, yung sabi niya, dalawa. Ang unang nag-file, itong grupo ni na Dilima, na-file na. Ang na-monitor ko, magpa-file din anytime from now yung grupo ng Makabayan Black. So, agree ako dito sa sinabi ni Professor Ronald Llamas na hindi lang isa kundi dalawang impeachment complaint. So, bantayan natin yan, yung Makabayan Black, kung kailan sila mag-file. Anytime soon. endorse na mga kongresista aakyat yan sa committee, no? Justice or Ethics Committee, no? Aakyat yan at i-deliberate nila kung meron bang kung yan ba ay maayos in terms of substance at saka form. At tapos, ikatlong bahagi ay aakyat yan sa plenary para aprobahan ng 30% o hindi maaprubahan. Pero in between, pwedeng ma-fast track yan. Pwedeng habang pinag-uusapan sa committee, ay may kumuha ng signatures na 30%, diretso na yan sa Senado. pero Sek, ang pakiwanag ko naman, hindi kaya, Okay, so ayun, maraming nagdududa sa sinseridad ng Pangulo. Yun nga, gusto ba talaga niya o wala lang siyang magawa? So ito, lumalabas dito ngayon, payag ng Malacanang na parang naghugas kamay. Kasi very clear or unambiguous. Ayaw ng presidente. Impeachment. Kaya lang, hindi namin mapigilan ang mga individual groups or sectoral organizations na mag-file. Hindi namin kayang pigilan ang mga kongresista na mag-endorse. Yun ang pan eh. So, magbasa tayo sa mga comments. Yun. Kilala ko ito, Louis Mirar. Retired general ito. Senior ko, Louis Mirar. Tell it to the Marines. Ika nga ng mga nakahalatang political harassment. Malapit nang dumating, lakas ng putok. Retired general ito, si General Louis Mirar. Ito naman si Nads Alarba. Mamati ka kadta, kunwari ko no, Ilocano. Maniwala ka dyan. Anordam Luz, tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Ang daming nagsasabing tell it to the Marines. Nelson Aligado, walang kwenta yun. Kahit anong file nyo sa impeachment nyo, solid BP, Sara pa rin kami. Hirap na sa ating bansa ngayon, magtrabaho na lang kayo. Anthony Dizon, laws was built for the crooks. Merong nag-ano dito na Poncio Pilato eh. Nasaan na yung naghugas kamay. Hanapin ko Poncio Pilato na daw eh. Di ba si Poncio Pilato, sabi niya, walang kasalanan itong tao na ito.
Kaya maghugas kamay ko kung anong gusto nyong gawin. Sige na, ilansang nyo sa krus. Yun. Poncio Pilato. Yan. Carmelita Martinez Oro. Sabi niya, hugas kamay ng Pacanatics. Hugas kamay. Edwin G. Loretizo. No matter what happens, solid Tatay Digong, Duterte, and BP pa din ako. The majority of OFW and seafarer, tingin ko mas dama at suporta pa din para sa Duterte. May nagawa, may malasakit at patunay. Okay. Hanapin ko yung Victor Buen Consijo. Sabi niya, what is the matter? Retreat or sign of weakness? Basta may nabasa ako kanina na nagponsyo Pilato. So halos lahat ng mga comments pabor kay BP Sara at binabatikos ang administrasyong ito. Romel Gorgod Aguilar, hugas kamay. Prince Den Bintigo, hugas kamay na. Grabe. So, yun po. At least, nagsalita na sila. Wala kaming kinalaman dyan. Ginawa na namin yung aming makakaya, kailang hindi namin sila mapigilan. Ano yan? Inaamin nila na mahina? Bakit si PRRD nung panahon niya? Yung mga initiative ng mga kongresista noon na galit kay BP Leni, gusto nilang ipa-impeach. Nagsalita si PRRD, huwag niyong ituloy. Sabi ni PRRD, pabayaan niyo yung binutuhan ng taong bayan na matapos ang termino. Ayoko ng impeachment. Di sumunod lahat, walang impeachment. Bakit ngayon? Nagsalitang Pangulo, hindi naman sinunod. That speaks of leadership.